Mabuhay sa online learning ni Teacher Erwin Maneje. Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin tunghayan ang ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang talakayan. Ito ay ang editorial ng hihikayat. Natalakay natin ang editorial. Ito ay ang pinakamahalagang pahina ng pahayagan. Kaya ito ay tinuturing na pinakakaluluwa ng isang pahayagan. Ang editorial ay tinatawag ding ito ay tinatawag ding Pangulong Tudling. Sa pagsulat ng editorial, kailangang mapaniwala ng manunulat ang bumabasa sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang panghihikayat tulad ng totoo, tumpak, tama, at marami pang iba. Ang layunin natin para sa araw na ito ay naisusulat ang tekstong naglalahad tungkol sa pagpapahalaga ng mga taga-Bisaya sa kinagisnang kultura. Maaring sumagot sa comment box at makakuha ng heart reaction para sa tamang sagot. Ngayong handa ng bawat isa, halina't maglakbay papunta sa Kabisayaan para sa ating talakayan. Mula sa Luzon, tayo ay maglalakbay papuntang Panay Island. Ang ipinagmamalaki ng Panay Island. Bago natin simulan ang ating talakayan, ating kilalanin ang mga larawan gamit ang 4-pick 1 word. Ano nga bang katangian mayroon ang mga larawang ito? Tama! Ang katangiang mayroon ang mga larawang ito ay kapangyarihan. Para sa ating talakayan, ang kapangyarihan ay uugnay natin sa ating talakayang epiko. Ano nga ba may uugnay ang kapangyarihan sa epiko? Ito ay dahil sa angkin o taglay na kakaibang katangian na hindi normal sa isang tao. Tulad na lamang ng mga ipinapakita ko sa inyo mga effect na ginagamit sa telebisyon. Tunghayan natin ang kahulugan ng epiko. Ang epiko ay uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di kapanipaniwala. Kwento ito ng kabayanihan ng punong-puno ng mga kagilagilalas na mga pangyari. Bawat pangkati ng mga Pilipino ay may pagmamalaking epiko. Epiko ng Bisaya, hinilawod. Ang etimolohiya ng salitang hinilawod o ang pinagmulan ng salita. Sa wikang Ingles, ito ay tinatawag na Tales from the Mouth of the Halawod River, nagmula sa kanlurang bahagi ng Bisaya, na tinatawag na epikong bayan ng mga sulod sa pulo ng Panay. Ayon kay Felipe Landa Hakano, ang nakatuklas ng epiko at tagapagsali ng epikong hinilawod, hindi lamang ito isang piyesang pampanitikan, kundi bahagi ng ritual at pangrelihiyon ng mga sulod. Ito ay bahagi nagtataglay ng mga sagrado at bahagi ng kanilang ritual sa panggagamot. Ayon naman kay Dr. Jose Villapanganiban, ang hinilawod ay nadatnan na ng mga Kastila sa Panay. Ito ay tinuturing pinakaluma o pinakamatanda at pinakamahabang epiko ng Panay na makikita sa Pilipinas dahil ito ay mayroong 8,340 na taludtod na may 4 na episodyo o sugidanon at mayroong 28,000 berso na inaawit ng may 3 linggo, 1 o 2 oras gabi-gabi. Ang epikong hinilawod ay naisulat 50 taon na ang nakalipas na mga taong nakatira sa Iloilo, Aklan, Antique at Panay. Alam niyo bang mayroong 2 bahagi ang kwentong hinilawod? Ito ay una, ang pag-iibigan ni Diwatang Alonsina at Datu Paubari. Ikalawang bahagi, ang pakikipagsapalaran ng panganay na si Labaw Dongo. Patuloy na makinig para sa magiging sorpresa
sa huling bahagi ng ating talakayan. Ngayong alam na natin ang epikong ating tatalakayin sa araw na ito, gagamit tayo ng hagdan ng kaalaman para matukoy ang nilalaman ng ating kwento. Ang hagdan ng kaalaman ay mayroong tatlong bahagi. Ito ay mayroong simula, gitna, at wakas. Para sa bahagi ng simula, may papakilala ang mga tauhan sa epiko. Tauhan, epiko ng hinilawod ng Bisaya. Kaptan, ang hari ng mga Diyos at Diyosa, nag-utos na ang magandang diwatang Alonsina ay ikakasal sa pagsapit niya sa edad ng pagdadalaga. Diwatang Alonsina, isang magandang diwata, nagpakasal kay Datu Paubari. Datu Paubari, isang mortal at pinuno ng halawod. Mga manliligaw ni Alonsina. Magiliw na manliligaw ni Alonsina, ngunit sila ay nabigo dahil sa pagpapakasal sa isang mortal. Ginantihan si Datu Paubari sa pamamagitan ng pagbaha ng halawod. Suklang Malayon. Ang kapatid ni Alonsina nagsabi sa binabalak ng mga manliligaw ni Alonsina. Ang tatlong anak ni Alonsina at Datu Paubari, Labaw Dongon, Humadapnon at Tumalapdap. Bungot Banwa ang ginagalang na pari ng kanilang lahi upang isagawa ang ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa tatlong anak ni Alonsina at Datu Paubari. Tanong, sino ang hari ng mga Diyos at Diyosa? Ito ay si... Tama, ito ay si Kaptan. Para sa ikalawang tanong, sino ang babaeng ikakasal pagsapit ng kadalagahan? Ito ay si... Tama, ito ay si Alonsina. Magaling! Tayo ay dumako na sa gitnang bahagi. Aking ibubuod ang kwento batay sa mahalagang pangyayari. Handa na ba ang bawat isa? Simulan na natin. Gitnang bahagdan. Ninanais ni Kaptan na may pakasal si Alonsina pagsapit ng kadalagahan. Ngunit nung ito'y nagdalaga, nakipag-isang dibdib ito kay Datu Paubari. Hindi natuwa ang mga masugid na manliligaw ni Alonsina, kaya nagplano ang mga ito na sirain ng halawod at ilubog sa baha. Sa kabilang banda, nalaman ito ng kapatid ni Alonsina na si Suklang Malayon, kaya nakalikas ang mga nakatira sa halawod at nang humupa na ang baha, ay tahimik silang nanirahan sa bukana ng ilog halawod. Tanong, sino-sino ang naghihiganti kay Datu Paubari? Ito ay sina? Tama, ito ay ang mga manliligaw ni Alonsina. Sino ang nakaalam sa masamang balak ng mga manliligaw ni Alonsina? Ito ay si Suklang Malayon, ang kapatid ni Alonsina. Kung ikaw ang tatanungin, ganoon din ba ang magiging reaksyon mo kapag ikaw ay nasawi sa pag-ibig? Maaring sumagot sa ating comment box. Tayo ay magpapatuloy sa huling bahagi ng hagdan ng kaalaman. Dito malalaman ang pagtatapos ng unang bahagi ng epikong hinilawod. Ang huling bahagdan ng epiko. Pagkalipas ng ilang buwan, ay nagsilang ng tatlong malulusog na lalaki si Alonsina. Labis-labis ang tuwa sa pagdating ng munting biyaya. Ang tatlong sanggol na lalaki ay pinangalan ng Labaw Dongon, Humadapnon at Dumalapdap. Kaagad na pinatawag si Bungot Banwa, ang ginagalang na pari ng kanilang lahi na kaagad na nagsagawa ng ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa tatlo. Nagsunog ng talbos ng halamang alanghiran na sinamahan niya ng kamanyan at sakay na alay sa altar. Pagkatapos ay binuksan ang bintana at sa pagpasok ng malamig na hangin na mula sa hilaga, ang tatlong sanggol ay biglang naging malakas at makikisig na binata. Tanong, ano ang pangalan
ng tatlong sanggol ni na Alonsina at Datu Paubari. Ang tatlong anak ay si Labaw Dongon, Humadapnon at Dumalapdap. Batay sa napakinggang epiko, sa ritual na ginagawa sa Halawod, ano ang pagkakatulad at pagkakaiba nito sa Luzon? Sa tulong ng Venn diagram, iahambing natin ang ritual na sinagawa sa Halawod at sa Luzon. Kuhanan ng letrato ang ginawang paghahambing at ipasa ito sa link na ipopost ng guro. Iba ang maalam. Tekstong naglalahad o expository. Pagpapahayag ng mga ideya, naglalaman ng paglilinaw sa isang tinatalakay na paksa, nagbibigay ng katuturan o kahulugan at nag-iisa-isa ng mga kaisipan. Maligayang buwan ng mga kababaihan. Ito ay may kaugnayan sa ating paksa, na kung saan ang bawat isa o individual ay malayang pumili ng kanilang ninanais o tinatawag nating gender equality. Sa kabilang banda, hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay nakakaranas ng gender equality dahil meron silang kinagisnang kultura na kanilang pinagmamalaki. Isang halimbawa ay ang fixed marriage, na kung saan ang magulang ang nagdedesisyon sa kung sino ang papakasalan ng babae. Sa paniniwalang makabubuti ito sa kanilang anak. Kaiba naman ito sa kulturang kinikilala ng taga-Maranao na kinikilalang batas na Sharia law. Batay sa batas na ito ay maaaring makapag-asawa ang lalaki sa edad na 15 taon at sa babae naman ay ang pagdadalaga na may pagsang-ayon ng magulang. Ano ang iyong komento batay sa mga impormasyong napakinggan? I-comment nyo lang sa comment box. Batay sa napakinggang kwento, ito ba'y mauri o mabibilang sa epiko? Muling i-comment ito sa ating comment box para malaman ang inyong saloobin. Ngayon ay natutunan na ang ating paksa. At alam ko na hinintay ninyo ang ating sorpresa. Basahin ang ikalawang bahagi ng Hinilawod, ang pakikipagsapalaran ng panganay na si Labaw Dongon. Ang klase ay mahati sa dalawang pangkat. Para sa unang pangkat, tukuyin ang katangian ng mga tauhan. Ano ang naging problema sa epiko? Para sa ikalawang pangkat, ano ang naging solusyon sa naging problema sa epiko? Paano nagwakas ang epiko? Ang bawat pangkat ay bibigyan ng sapat na araw upang maipasa sa guro ang ginawang output. I-type sa Word at isend sa ating group chat o direct message. Kaya kailangan basahin mabuti ang ikalawang bahagi ng Hinilawod. Para sa ating takdang aralin. Pagkatapos ng pangkatang gawain, simulang magpahinga, mag-isip ng positibo at ihanda ang sarili para sa susunod na markahan. Kayo ay binabati ko dahil sa walang sawang pakikinig at pakikiisa sa ating talakayan, synchronous man o asynchronous. Muli, ako ang inyong guro na si Ginoong Erwin Maneje. Maraming salamat! Kaagapay niyo kami sa pag-abot ng inyong pangarap.